Meron bang mali sa spelling ng pangalan mo? O kaya yung birthday o gender sa birth certificate mo? Hello mga kamamshi! Ito na naman tayo. Usapang birth certificate tayo ngayon. Ngayon, meron bang mali sa spelling ng pangalan mo? O kaya yung birthday o gender sa birth certificate mo? Okay, ito na. Itong magiging topic natin ngayon. Huwag kayong mag-alala kasi hindi mo na kailangang mag-panic o magpa-fixer. Meron tayong mas malinaw ng proseso para maayos yan. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Una, syempre, alamin kung anong klaseng mali ang nasa birth certificate mo. May dalawang uri kasi ng correction, mga kamamshi. Ito ay yung clerical error at substantial correction, tinatawag. Sa clerical error, ito yung mga simple typo, mga kamamshi, tulad ng wrong spelling, misplaced letter, formatting, mga ganyan, yung walang effect sa identity o civil status o nationality ng pagkatao mo. Yan yun. Sa sa substantial correction naman, may epekto sa identity, legal status o pagkatao mo. Yan yung pagkakaiba nila. Hindi siya simpleng typo lang, mga kamamshi. Tulad ng example ng ganon? Tulad ng change of first name, o di ba? Mababago yung first name mo. Maling birth date, maling middle name, ganon. O kaya yung maling gender, halimbawa instead na male, nakalagay doon female, di ba? At kung ano-ano pang mali na nasa birth certificate mo na makakapekto sa identity mo, yun. So, ano ang dapat natin gawin, mga kamamshi? Yan yun. Kung clerical error lang naman, pumunta ka sa local civil registrar o LCR ng lugar kung saan ka ipinanganak. Dalhin ang mga supporting documents tulad ng valid ID, school records, baptismal o barangay certificate. Tapos, mag-fill out ka ng Petition for Correction of Clerical Error under RA 9048, mga kamamshi. Yan. Magbabayad ka ng processing fee, syempre, di ba? Karaniwan, nasa 1,000 pesos pataas, depende sa LGU. Tapos, mag-antay ka ng mga siguro 1 to 3 months. Processing, depende yan. Depende sa LGU, di ba? Kung substantial correction naman, under RA 10172, mas masusing proseso ito, mga kamamshi. Kailangan ng court approval o endorsement ng Office of the Civil Registrar General. Yan, medyo mas mabusisi yan, syempre. Kaya, payo ko sa inyo, kumonsulta muna sa LCR kung anong legal remedy ang kailangan. Kadalasan, kailangan ng affidavit o kaya birth records, school and medical certificate, at minsan ay mayroon pang publication sa newspaper. So, mas mahal ito kumpara sa clerical error. Ang estimated cost nito is siguro nasa 3,000 to 5,000 pesos o higit pa, depende sa correction na gagawin, di ba? Ang processing time, syempre, is longer. Minsan, up to 6 months yan, di ba? Reminders lang, mga kamamshi, walang online shortcut, ha? Lahat ng correction ay dumadaan sa tamang proseso, mga kamamshi. Kaya importanteng malaman kung anong klaseng error meron ka. At iwasan ang fixer, mga kamamshi. Maraming nabibiktima dahil dito, di ba? Okay, ito naman ang mga frequently asked questions. Una, pwede bang ipakorek kahit sa ibang LCR? Okay, sagot. Hindi. Kailangan mong pumunta sa lugar kung saan ka originally registered, mga kamamshi. Okay? Pangalawang tanong, kailangan bang personal pumunta? Sagot. Oo. Pero sa ibang LGUs, tinatanggap na ang representative na may special power of attorney o yung SPA, di ba? Pangatlong tanong, may online application ba? Okay, sagot. As of 2025, wala pa pong full online system ang LCR o PSA for correction. Kailangan personal appearance o via representative na may SPA. Kaya, malinaw. So, ayan, mga kamamshi, kung may error sa birth certificate mo, huwag mo na yung patagalin. Hindi siya magic, pero maayos mo yan. Basta alam mo lang ang proseso. Diba? Yun lang.